Panginoon, praise God. Amen, amen, amen. So, ano ang relasyon ng krus ng Kalbaryo sa revival? Ano ba ang relasyon ng yung Holy Week sa revival? So, makikita yung return to the cross, the pathway to revival. Ang pathway sa Tagalog ay daanan. So mga kapatid, maaaring iba sa atin dito, dati ay ginagamit ka ng Panginoon, gamit na gamit ka ng Lord sa maraming bagay. Kumbaga ay ano ka, parang lagi kang nakikitang nagsasalita o nangunguna ka sa pangaral ng salita ng Diyos, sa pag-iebanghelyo, talagang dami mong nawiwin kay Lord, o kaya naman ay napakainit ng iyong prayer life, alas 4 pa lang ng umaga, gising ka na, o kaya paggising mo sa umaga, ay excited ka to read the Word, to pray, and to encourage everyone around you to believe in the Lord. Maaring gano'n, di ba? O maaring dati ang sigla-sigla mo sa pagtuturo ng salita ng Diyos, pero ngayon parang wala na. Dati excited ka na umattend ng church. Alas 5 pa lang, ginigising mo na yung mga kasama mo sa bahay at sabihin, pinapatayan mo ng ventilador, binubuksan mo ng ilaw para lang talaga magising. Ginagawa ko po yan dati. Nung kay Pastora Malu, nung buhay pa sila, siya at si David, nung maliit pa yan, pagka halimbawa, medyo, alas 7 na ng umaga, talog pa, binubuksan ko ng ilaw at pinapatayan ko ng ventilador, ay siguradong gising. Alam na nila, ibig sabihin ko noon, hindi ko na kailangan kalampagin yung pintuan o yung dingding para sila magising. So, kaya dumating yung mga panahon na bago pa lang mag-alas 7, sila na mismo ang bumabangon. Kasi nung ako lalo nung nagpapastor pa ako sa Crossworld Caloocan. Kasi nga, siyempre, babiyahe pa kami. So, ganun ang ginagawa ko. That was many, many years ago. So, mga kapatid, yun ang tanong ko. Dati ganun eh. Dati mainit ka sa Panginoon. Pero ngayon, ano na ang nangyari? Bakit parang ang lamig-lamig mo na kay Lord? Bakit parang nawala yung sigla mo? Nawala yung init? Hindi ka na ganun ka-sigasig manalangin. Hindi ka na nag-i-invite papunta sa church. Yung Big Day Sunday, each one bring one. Baliwala sa'yo, tengang kawali ka. Di ba nakakalungkot? So, anong dapat natin gawin? Okay, let us look to the Word of God in Psalm 22. Ang sabi dito sa Psalm 22, una, return to prayer. Return to prayer. Ang sabi dito sa Psalm 22 verses 1 and 2, basahin nga natin, malakas, 1, 2, 3. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning, oh my God, I cry out by day, but you do not answer. By night, and am not silent. So ano ibig sabihin nito? Sumisigaw si Haring David, Panginoon, Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Bakit ang layo mo sa akin? Bakit hindi mo nakikita yung aking mga pag-ungol? Panginoon, umiiyak ako sa iyo, nananalangin ako sa iyo sa araw, pero bakit hindi mo ako pinapakinggan? Hanggang sa gabi, nananalangin ako. Hindi ako tumatahimik, pero bakit hindi mo ako pinapakinggan? So marahil sa atin, mga kapatid, dumating tayo sa panahon na para bang ang bigat ng mga problema natin, mga pagsubok sa buhay, nananalangin tayo, pero parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, my God, why have you forsaken me? Bakit pinabayaan mo ko, O Diyos? So si David, he was crying out to God because he felt forsaken by God. In the midst of his so many worries and anxieties, he cried out this verse, my God, why have you forsaken me? So anong connection nito sa cross?
These are the very words spoken by Jesus Christ on the cross. So the cross is a place of honest prayer. So mga kapatid, uh, tutukan muna natin itong verse na to na, my God, why have you forsaken me? So yung sinabi ni Haring David, yun yung prophetic words na sasabihin ni Jesus Christ more than 1,000 years after nabanggitin ito ni Haring David, more than 1,000 years after, babanggitin ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Na para bang sinasabi ni Jesus Christ nung siya'y nakapako sa krus, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? So, ano ibig sabihin nun? Sinasabi ni Jesus na hindi siya talaga pinabayaan ng Ama. Kung hindi dahil sa inako niya yung kasalanan ng buong mundo, kaya ang Diyos Ama, sa pagkakataon ngayon, parang nakatalikod ang mukha ng Diyos Ama kay Jesus Christ. Dahil Isaiah 59 verses 1 and 2, hindi barado ang tenga ng Diyos para hindi niya marinig ang inyong mga panalangin. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi niya maabot ang inyong mga panalangin. Subalit, ang inyong mga kasalanan ang nagpatalikod sa mukha ng Diyos upang hindi niya marinig ang inyong mga panalangin at daing. So, nung pagkakataon na yun, pasan-pasan ni Kristo yung krus, sa krus, yung mga kasalanan ng mundo, kaya nakatalikod ang mukha ng Ama. Kaya ang sabi ni Kristo, Ama ko, my God, why have you forsaken me? So, panandalian lang yon. Panandali ang paghiwalay, pagtalikod ng Diyos Ama kay Kristo dahil nga punong-puno, pasan-pasan ni Kristo yung kasalanan ng mundo. At kaya siya naipako sa krus dahil binayaran niya yung mga kasalanan natin kung hindi siya pinako sa krus. Mga kapatid, ano sa palagay niyo mangyayari? Yung mga kaibigan natin na INC, hindi natin kaawayan na, kaibigan, pero hindi natin kapatid. Yung mga kaibigan natin na INC, may makakausap ako. Sabi niya, kung talagang Diyos yan, bakit, ba't sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Pangalawa, kung talagang Diyos siya, dapat bumaba siya sa krus. At iniligtas niya yung kanyang sarili. Sabi ko sa kakusap ko, alam mo, Brad, kung si Kristo hindi namatay sa krus, alam mo kung ano mangyayari? Lahat tayo sa impyerno tayo pupunta. Kaya namatay si Kristo sa krus para bayaran yung kasalanan ng buong mundo. Dahil kung hindi siya mamamatay sa krus, sino magbabayad ng kasalanan natin sa Diyos Ama? Lahat tayo sa impyerno ang punta. Kahit gaano ka pa kabait, sa impyerno tayo. Walang pupunta sa langit. Kaya magpasalamat tayong lahat dahil si Kristo ay namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. At kung mananampalataya ka, yung kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa krus ay mapapasa iyo. Kung isusuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ng iyong buhay, aangkinin mo yung kaligtasan na binigay ni Kristo sa krus at hindi ka na mapapunta sa impyerno, sa langit ka didiretso kapag sa panahon na ikaw ay binawian ng buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, the revival truth. Ano yung revival truth? If Jesus cried out, so must we. Kung si Kristo umiyak sa pananalangin doon sa krus ng Kalbaryo, umiyak siya sa Ama, tayo din ganon. Revival begins when we pray from pain, na kahit gaano katindi yung ating nararanasan ng mga pagsubok at problema sa buhay o mga bagyo ng buhay, iiyak natin sa Panginoon. Sa Holy Week, balikan natin ang altar, hindi scripted prayer. Hayaan mo ang Diyos ang maglagay sa puso mo kung ano ipapanalangin mo. Gawin natin iyak ng dalangin na galing sa puso. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him. Ibato mo sa Diyos lahat ng mga alalahanin mo. Cast all your anxieties. Ibato mo yung mga alalahanin mo kay Gino, kay Kristo. 1 Peter 5:7. Why? Because He cares for you. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Alam niyo kagabi, totoo lang, nung pagkatapos kong gawin ito, grabe, umiiyak ang puso ko. Umiiyak din ako. Talagang personally, naranasan ko ito. Iniyak ko sa Panginoon, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga bigat ng dibdib ko, iniyak ko sa Panginoon. Pakiramdam ko, tinalikuran ako ng Diyos.
Pero ang sabi ng Bible, cast all your anxieties on Him. Cast all your worries on Him. Why? Because He cares for you. Dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Pangalawa, return to the cross. Bumalik ka sa krus ng Kalbaryo. Psalm 22:14 to 15, ang sabi dito, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It has melted within me. My strength is dried up like pieces of broken pottery. My tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me down in the dust of death. Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Basahin ko ulit sa Tagalog, Psalm 22, verses 14 to 15. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang gagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Tingnan ninyo, grabe yung naranasan ni Haring David. Pero ito, prophetic words din ito, na after 1,000 years, ganun ang mararanasan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ganun katindi yung suffering ni Jesus doon sa cross. Malupit, matindi. Kung napanood yung Passion of the Cross na directed by Mel Gibson, grabe yung naranasan ng karakter ni Jesus doon. Yung sampal, suntok, yung hagupit, na pagka tumama sa iyo, yung dulo ng latigo, merong mga tusok-tusok yon na parang mga pako, mga 2 inches, pag tumama sa katawan mo yon, kakabit yon. Pag hinila yon, labas ang buto mo. Ganong katindi yung naranasan ni Jesus Christ. Kaya nga may nagsabi na more than 10,000 wounds na sugat ang naranasan ni Christ doon sa cross. Naubos yung lakas. Gaano kabigat yung cross na pinasa ni Jesus Christ? Almost 1 kilometer. Gaano kabigat? 50 kilos. 50 kilos, can you imagine that? Kasing bigat ng isang sakong bigas, 50 kilos. Ang bigat nun. Biro, papasanin mo yun. 1 kilometro o mahigit pa. Anong connection nito sa cross? The cross does not just forgive us. It forms holiness in us. Every time we look at the cross, we look at the sufferings of Christ for our sins. He took our sins. Ibig sabihin, nung si Kristo ay namatay sa cross, inako niya yung ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kabanalan. Hindi mo na kailangang mabuhay sa kasalanan. Hindi mo kailangan mabuhay ng talunan sa harap ng kasalanan. Hindi mo kailangan mabuhay ng talunan sa mga bisyo. Nung namatay si Kristo sa krus, inako niya yung ating mga kasalanan. Ano yung revival truth dito? Una, a revived church is a holy church. Ang isang simbahan o isang pamilya o isang Kristiyano na revive ay isang banal na simbahan, banal na pagkatao. Jesus died on the cross so that we could live a victorious life over sins and not a sick spiritual life. He defeated our sins. Mga kapatid, nais ng Panginoon na mabuhay tayo ng may katagumpayan laban sa tukso, laban sa kasalanan, laban sa mga problema at mga dagok ng buhay. Ayaw ng Panginoon na tayo'y laging malungkot. Tingnan ninyo, alam ninyo, ang pinaka masama o pinakapangit na representasyon ng isang Kristiyano ay yung mga Kristiyanong laging nakasimangot. Hindi ba kapag ka nakasimangot ka at sasabihin mo, manampalataya ka kay Kristo. At pagka nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay magiging masaya. Sino maniniwala sa iyo? Sasabihin mo, manampalataya ka kay Kristo. At pag nanampalataya ka, sisigla ang buhay mo. Sino maniniwala sa iyo? Naintindihan nyo?
Dapat, kapag ka ikaw, kung talagang naranasan mo yung kapangyarihan ni Kristo doon sa krus, ang sasabihin mo, kapatid, manampalataya ka kay Kristo. At sigurado, kapag nanampalataya ka kay Kristo, magiging matagumpay ka sa lahat ng mga problema, mga pasakit, mga anumang mga bisyo yan. Kaya mong sipain yan. Bakit? You have the power of the cross of the Lord Jesus Christ. Magiging masaya ka. Hindi lang kasiyahan dahil mayaman ka o marami kang mga kaibigan, kundi ang kasiyahan, ito ay regalo ng Diyos na kahit sa kabila ng maraming pagsubok, pwedeng nakangiti ka pa rin. Bakit? Because joy is a gift from God. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Tingnan nyo nga yung katabi niyo. Sige lang. Sa kanan, sa kaliwa. Okay, batok ang mga nakikita. Tingnan ninyo, masaya ba yan? Kung masaya yan, anak ng Diyos yan. Kung malungkot yan at mukhang kabayo yan, duda na tayo dyan. Naintindihan ninyo? Pero kung masaya yan, mukhang artista, ang mga anak ng Diyos, mukhang artista. Amen? Walang anak ng Diyos na mukhang kabayo. Dahil anak ng demonyo, ang mga kabayo. Mukhang kabayo. Dahil tayo, mga anak ng Diyos, napapagwapo at napakaganda. Bakit? Dahil ang puso natin, no? Kung anong nasa puso, lumalabas sa mukha. Tama ba? Okay, tingnan nyo ulit yung katabi nyo. Kung anong nasa mukha, yan ang nasa loob ng puso. The face reveals the heart. Amen? Praise God. So, kailangan revive yung ating pananampalataya because of the cross of Christ. Now, pangatlo, return to the mission. Return to the mission. Ang sabi sa Psalm 22, 27 to 28. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go! All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before Him. For dominion belongs to the Lord, and He rules over the nations. Okay, basahin nga natin sa Tagalog para talagang swak na swak. Ang sabi sa 27 to 28, ang mga bansa sa lupa'y kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maalala siya't sasangbahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Nag-ahari siya sa lahat ng mga bansa. So tingnan po ninyo, no? Sabi pa doon sa 29, magsisiluhod lahat ang palalo't mayayabang. Yuyuko sa harap niya, mga taong hahatulan. So tingnan po ninyo, mga kapatid. No? Ibig sabihin, mga kapatid, si David, di ba nagsimula siya, sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Umiiyak si David. Pero tingnan ninyo, sa huli, dahil kung babasahin niyo yung buong chapter 22, naranasan ni David, naunawaan niya na mahal siya ng Diyos at hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nung huli, masaya na si David. Matagumpay na yung kanyang puso, yung kanyang damdamin ay umangat na. Kaya ang sabi, ipapangaral ko, all the ends of the earth will remember and turn to the Lord. So, ipapangaral ni David yung kabutihan ng Diyos sa buong mundo. Kagaya din naman natin, mga kapatid, no? We have a mission to do the following. Ano ang mission na dapat natin gawin? Una, preach the cross of Christ. Ipangaral natin, ano ba ang mensahe ng krus? Ang mensahe ng krus, simple lang, madaling tandaan, namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Yan ay nakasaad sa Juan 3:16. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang pinakamamahal na nag-iisang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. In English, for God so loved the world that He gave His only beloved Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life in heaven. That's the message of the cross of Christ. If there is only one verse in the Bible that you can memorize, you memorize by heart John chapter 3, verse 16. Because the heart of the Bible is John 3:16. Amen?
Palakpakan nga natin ang Diyos. Amen. Pangalawa, support the mission of spreading the cross of Christ through our finances. Ibig sabihin, mga kapatid, sino dito ang pinagpala ng Diyos financially? Pakitaas ang kamay. Sino mga pinagpala financially? Lilima. Sino mga nagdadahop sa hirap na parang mga dagat, mga basang sisiw na isang kahig, walang tuka? Sino? Sino? Wala rin itaas ng kamay. O ulitin ko, sino mga pinagpala ng Diyos financially? Pakitaas ang kamay. Praise God. Okay. Sino ang gusto nang umuwi? Kasi iba hindi tataas ng kamay. So mga kapatid, ibig sabihin pinagpala ka ni Lord financially. Suportahan mo yung gawain ng Panginoon. Hindi yung inuubos mo yung pera mo sa pagbili ng sapatos, ng damit, ng pagkain. Halos araw-araw nasa Jollibee ka. Halos araw-araw nakaano ka, nakatuto ka sa Lazada, sa Shopee. Yung hindi na magkandatuto, nagkakasabay na yung Shopee at Lazada sa pagkatok sa pinto mo araw-araw. Pero yung gawain ng Panginoon, hindi ka makapagbigay. Tandaan mo, ultimo 25 na nasa bulsa mo, galing sa Diyos yan. Kung hindi sa Diyos, kahit piso, wala ka, mahahawakan. Naunawaan po ninyo. Everything that we have is from God. So, hindi ba natin pwedeng yung kapiranggot na pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos, ibalik natin sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Naintindihan nyo Ito tatanungin ko kayo. Saan tayo kukuha ng 46,660 every month pambayad nitong building na to sa upa? Babagsak lang ba yun sa langit? Mananalangin tayo ng 24 hours. Lord, pagdilat po ng aming mga mata, bigyan niyo po kami ng 46,660 every month pambayad po tuwing 13 ng buwan. Pwede ba yan? Hindi pwede yun. So, saan nanggagaling yung pambayad natin? Pambayad ng kuryente, pambayad ng mga pamasahe ng ating mga workers, at yung love gift nyo sa akin. Saan manggagaling yan? E di sa voluntaryong pagbibigay. Naintindihan natin. Kung hindi nagbibigay, yung ating mga faithful tithers, malamang matagal na tayong wala sa lugar na to. Baka nasa kalsada tayo. Naintindihan po ninyo? So, ibig sabihin, salamat sa mga faithful tithers, pagpalain kayo ng Diyos more than 10 times. Pero, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangatlo, to become living and shining witnesses for Christ. Mga buhay at mga nagliliwanag na mga saksi para kay Christ. Yan ang nais ng Panginoon. Naintindihan niyo ba? Yung Holy Week, may panahon na kailangan magsisi ka. Kagaya ng ginawa ni David, my God, why have you forsaken me? Pero ibig sabihin nun, tinuturuan lang ng Diyos si David na humingi ng tawad sa Diyos. Maaring may kasalanan siya, kaya tumalikod ang mukha ng Diyos sa kanya. Or maaring dumadaan si David sa matinding pagsubok at tinuturuan siya ng Diyos na magtiwala sa Panginoon. Pero panandalian lang yon. Tingnan niyo yung katapusan nung sinabi ni David, ang buong mundo ay makakarinig kung paanong ang pagpapala ng Diyos ay sumasagana. So ganoon din, sa Holy Week, may mga pagkakataong kailangan magtika tayo ng ating mga kasalanan. Pero yan, bahagi lang yan. Pag naranasan na natin yung kasiyahan ng kapatawaran ng Diyos, tatayo na tayo ay magiging nagliliwanag na saksi ni Kristo dahil yung kamatayan ni Kristo sa krus, hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. The power of the resurrection happened to Jesus Christ. Amen? We can also experience the power of the resurrection if we will surrender our lives to the Lord Jesus Christ. What would happen? Itong tanong ko, what would happen if we don't propagate the gospel? Ano sa palagay niyo mangyayari? Kung lahat tayo mga anak ng Diyos, tikom ang bibig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung lahat tayo, sabihin natin, alam niyo yung shining witnesses, yung mag-invite ka lang sa church. Mahalaga yun eh. Ito yung mga na-invite dito pakinggan niyo po ito. Bakit kayo ini-invite sa church? Ay, pastor, para dumami kayo. Hindi.
Hindi para dumami kami. Kung hindi nagmamalasakit yung mga nag-invite sa inyo, sa inyong kaluluwa. Dahil mahalaga sila, mahalaga kayo sa kanila. Naunawaan po ninyo? Halimbawa, kung hindi mahalaga sa amin yung mga kaluluwa ninyo, na sabihin, bahala kayo. Kung saan kayo mapunta, bahala kayo, desisyon nyo yan. Kung mapunta kayo sa impyerno, bahala kayo, desisyon nyo yan. Ibig sabihin, hindi kami nagmamalasakit. Pero dahil nagmamalasakit kami, ini-invite natin yung ating mga kaibigan, lalo na yung mga mahal sa buhay, dahil ayaw natin silang mapunta sa impyerno. Why? Because we care for them. We care for them. Not only that, the reason why we invite people to come to the Lord, so that when they experience the power of Christ, they will surrender to the Lord Jesus Christ and they will live a holy life. Mababawasan ang kasalanan. Mababawasan ang kasamaan. Tingnan ninyo yung paborito kong quotation nito. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Paborito ko to. By Edmund Burke, isang Irish politician 100 years ago. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ano ibig sabihin yan? Ang dapat lang gawin para pumalat, lumaganap ang kasamaan, yung mabubuting tao ay walang gawin. Ano ibig sabihin yan? Yung mga anak ng Diyos, yung mga taong matitino at mababait, yung mga politiko na kagaya ni Vico Soto, manahimik na lang. Hindi ko mang bibig. Panoorin na lang yung masama. Bahala kayo dyan. Kung anong gusto ninyo. Kanya-kanya tayo. Hindi kita sasawayin. Hindi kita pagsasabihan. Hindi ko ituturo sa iyo kung ano ang tama. Dahil alam mo yung ginagawa mo. Mga kapatid, kung ganyan ang ating mga prinsipyo sa buhay, kaya ang sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ang dapat lang gawin, para ang kasamaan ay lumaganap, yung mga mabubuting tao, walang gawin. Naintindihan niyo ba? Kaya nga, the reverse of the quotation, dapat tayong mga mabubuting mga tao, mga mabubuting politiko, gawin natin kung anong dapat natin gawin upang masugpo ang kasamaan. Ang mga anak ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin ipapangaral ang salita ng Diyos, anong lalaganap? Mga maling katuruan na galing sa mga kulto. Naintindihan niyo? Yung mga kulto ang lalaganap. Kung tayo mga anak ng Diyos, ititikom natin ating mga bibig. At yung mga estudyante, wala kayong gagawin kung hindi itikom yung bibig ninyo at hindi nyo sasabihan yung mga klase ninyo na, oy, huwag ka naman mangopya. Kung yung mga workers, mga office workers, wala kayong gagawin. Sasarilinin ninyo ang salita ng Diyos, lalaganap ang kasamaan doon sa loob ng opisina. Pero kung tayo, ang prinsipyo natin, one person at a time, one soul at a time, one soul a day that I will share the Word of God. Makinig man sila o hindi, ang mahalaga na ipangaral mo ang salita ng Diyos at nalaman nila kung ano ang sinasabi ng Biblia. Naunawaan po ninyo. Meron nga akong napanood sa Reels. Merong nagbigay daw ng Bible sa isang tao. Sabi niya, ayoko niyan. Hindi ako naniniwala dyan. Ba't mo ako bibigyan yan? Ang sabi nung kaibigan, hindi bale, basta sa'yo yan. Sabi nung pinagbigyan, sige, gagamitin ko ito para pambalot ng droga. Saka ko hihititin. Ang sabi nung nagbigay, sige, pero mangako ka sa akin, bago mo gamitin yan, punitin yan, ay pambalot ng droga, babasahin mo. Sabi nung drugista, sige.
So, ang nangyari, nagmula sa salita sa New Testament, ano yung first book sa New Testament? Ano? Corinthians? Ano? Hindi alam. First book in the New Testament, Matthew. So, ginawa niya sa Matthew, binasa niya, pinambalot, hinitit. Hanggang sa naubos niya yung pages sa Matthew. So, pinagmamalaki niya, kaming dalawa ni Matthew, hinitit namin yung droga. Anong sumunod sa Matthew? Mark. Pagdating kay Mark, basa, bilot, hitit. Naubos yung kay Mark. Ang sabi niya, kaming dalawa ni Mark, hinitit namin yung droga. Anong sumunod sa Mark? Luke. Ganun din ang ginawa niya. Binasa niya, basa, bilot, hitit. Pagkatapos niyan, masaya kami ni Luke. Hinitit namin yung droga. Pag sumunod kay Luke, John. Pagdating kay John, binasa niya. Natuon yung paningin niya sa John 3, verse 16. Nung pagdating niya sa John 3:16, hindi niya maipaliwanag yung kanyang pakiramdam. Hanggang napansin niya, tumutulo yung kanyang luha. Dahil nangusap ang Diyos sa kanya sa John 3:16. Umiyak itong lalaking ito. Hindi niya nagawang punitin, bilutin, at tititin yung droga. At itong lalaking ito, umiyak, nagsisi ng kasalanan, sumunod sa Panginoong Hesus. Ngayon, nangangaral na ng salita ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, anong dapat natin gawin? Rebuild your daily altar. Rebuild your daily altar. Ibig sabihin, manalangin ka. Yung altar mo, gumawa ka ng altar, hindi yung may anino o mga imahen. Isang altar na kahit na halimbawa, sabihin natin na isang upuan, kumuha ka ng isang upuan, pumunta ka doon sa kanto, o kaya sa loob ng CR, gawin mong altar yung CR. Doon ka lumuhod. O kaya ano yung isang lugar sa bahay mo na pwede kang doon ka lumuhod, doon ka manalangin. Sa loob ng closet, pwede rin yun. So mga kapatid, rebuild your altar. Pray fervently like David. Pangalawa, repent deeply. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Gawin mo mga katotohanan. Hindi yung, Lord, alam mo naman yan patawarin mo naman ako. Alam mo naman, tao lang. Okay, Lord, thank you. Salamat, napatawad mo ako, Lord. Masaya na naman ako. Ganun ba yun? Kung talaga nagsisisi ka, mapupunit ang puso mo sa pagsisisi. Hindi yung hingi ka ng tawad ngayon, bukas makalawa, gagawin mo ulit. Naintindihan niyo ba? Kung talagang nagsisisi ka, sasabihin mo sa Panginoon, patawarin niyo po ako. At kung gagawin ko ito, ulit, parusahan niyo po ako. Repent like David. Why? Because revival starts with deep repentance. Pangatlo, reach out to the lost through the gospel. Reach out to the lost. Alam mo yung kaibigan mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung tiyo mo, yung tiya mo. Alam mong malayo sa Panginoon. Ang sasabihin nila sa'yo, naniniwala naman ako sa taas. Huwag mo na ako isama dyan. Hindi sapat yun. Kailangan magkaroon ka ng personal na pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ng iyong buhay. Ang sabi sa John 3:3, maliban na maipanganak ang tao muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Being born again is not a religion. Being born again is an experience with Christ. Kaya pag na-born again ka, hindi sabi, nagpalit ako ng religion, mali. Kasi pwedeng Christian yung religion mo. Pwedeng Christianity ang religion mo. Pero hindi ka nabuborn again. Kailangan maborn again ka. Kailangan ba ipanganak kang muli? Dahil pag naipanganak kang muli,
makakaranas ka ng pagbabago ng buhay. Doon mo lang mararanasan yung tunay na pagbabago ng buhay dahil ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Heto, ang lahat ay pawang naging bago. Ang sabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of Christ unto salvation. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Hindi ko nahihiya ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ko ikinahihiya ang salita ng Diyos. Hindi ko ikinahihiya si Kristo. Hindi ko ikinahihiya na born again ako. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya. I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of Christ unto salvation. Isang church na maliit sa bandang Visayas. Yung pastor ay si Elias. Yung kanyang kongregasyon ay nababawasan. Maliit na nga, nababawasan pa. Ang daming malalamig sa pananampalataya. Kaya ang ginawa ni Elias doon sa church, imbis na mangaral, napaluhod si Elias. At ang sabi niya, my God, why have you forsaken us? Panginoon, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan? Bakit nagkakaganito sa simbahan ito? Bakit nawawala yung mga miyembro ko? Bakit nanlalamig yung mga miyembro ko? Hindi umaattend ng prayer meeting yung mga miyembro ko. Hindi nagbabasa ng Bible yung mga miyembro ko. Bakit maraming magkakagalit sa mga miyembro ko? Bakit hindi nag-iebanghelyo yung mga miyembro ko? Laging late, hindi late absent. Umiiyak si Pastor Elias. Alam niyo, naramdaman niyo ng mga miyembro nung araw na yon. Nag-iyakan din yung mga miyembro. Naghingian ng tawad sa bawat isa. Humingi ng tawad sa Panginoon. Nag-iyakan. Inabot ng gabi. Yung kanilang worship service na dapat alas 11 tapos na. Pero umabot ng gabi, alas 11 ng gabi. Nag-iiyakan sila sa Panginoon. Humingi ng tawad. Ano nangyari? The following days, nagkaroon ng panibagong sigla yung buong simbahan. Ano nangyari? Natutong mag-ibanghelyo. Dinalaw yung mga nanlalamig sa pananampalataya, yung mga kapitbahay na nakita yung kasiyahan na yung kapangyarihan ng Diyos doon sa maliit na simbahan. Ano nangyari? Nagpuntahan yung mga kapitbahay, mga kaibigan, na puno yung church, overflowing yung simbahan. Naubos yung mga upuan, halos walang maupuan ng mga tao. Iba nakatayo na sa gilid. Yun ang bunga. Nagkaroon ng matinding revival doon sa simbahan na yun. Yung revival hindi nagsimula sa programa. Ito'y nagsimula sa pag-iyak. Nakagaya ng ginawa ni Haring David, my God, why have you forsaken me? Kagaya ng sigaw ni Kristo doon sa krus, my God, why have you forsaken me? Kagaya ng sigaw ni Pastor Elias, my God, why have you forsaken me? Yung kababaan ng loob, yun ang nagpaapoy sa kanila upang maranasan ang revival. In conclusion, babalik ka ba? Ang tanong, babalik ka ba? Saan ka babalik? Nagsimula yung Psalm 22 sa matinding pag-iyak. Pero pag nagtapos sa global na pagsamba at pagtugon sa misyon, si Jesus hindi lang nagdusa para iligtas tayo, kundi para isugo tayo. Kaya ito ang hamon. Bumalik ka na sa krus. Bumalik ka na sa krus. Ituon mo ang mga mata mo sa krus ni Kristo. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Hayaan mong magsimula ang revival sa puso mo. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, kundi ngayon. Hayaan mong gumawa ang Panginoon sa puso mo at magsimula ang revival. Kaya bumalik ka na sa krus ni Kristo. Let us pray. Salamat po, Panginoon.
Let us close our eyes. Ituon natin ang ating mga mata sa krus ng Panginoon. Marahil kinakausap ka ng Panginoon. Merong isa o dalawa dito. Nangungusap ang Diyos sa iyo. Kung may nag-invite man sa iyo dito, Holy Spirit yun. Dahil kahit na may nag-invite sa iyo, pero hindi ka pumunta, decision mo yun. Pero nagdesisyon ka na pumunta dito dahil tumugon ka sa imbitasyon ng banal na Espiritu. The reason why you are here, it is because the Lord wants you to be here. That's why this message is for you. Kinakausap ka ng banal na Espiritu. Kung sino man sa atin dito, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, magbalik loob ka na. Gusto kong ma-revive ka, kagaya dati, na mainit ka sa pananalangin, masigla ka sa paglilingkod, nabibless ang mga tao sa iyo. Magbalik loob ka na. At yung iba, na marahil this is the first time that you have heard the gospel. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, isuko mo yung buhay mo sa akin. Mahal na mahal kita. Ayokong mapahamak ka. Nais kong gamitin ka sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nais kong maging matagumpay ka sa propesyon na napili mo. Nakasama mo ako. Sasamahan kita. Hindi ka magiging talunan. Magiging matagumpay ka kung kasama mo ako. Kung ako'y nasa puso mo. Mga kapatid, marahil ganyan ang mensahe ng Diyos sa iyo. Kung sino man sa atin ang nagsasabi, Pastor, gusto ko nang magbalik loob sa Panginoon. Gusto kong maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Nais kong isuko ang buhay ko sa Panginoong Jesus. Kung yan ang nasa puso mo ngayon, kinakausap ka ng banal na Espiritu, I want you to raise your hands para makita. Okay, at the count of 3, raise your hands. If that is the prayer of your heart, kinakausap ka ng banal na Espiritu. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Sige, taas natin. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. O yung mga taas ng kamay, pwede ba tumayo? Ipakita natin sa Panginoon na talagang tayo'y lubos na nagsasabi, Panginoon, narito po ako. Handa po akong magsuko ng buhay sa iyo. Handa ako sumunod sa iyo. Gusto ko maranasan muli yung init ng paglilingkod sa iyo. Lord, ayoko ng talo ng buhay. I don't want a defeated life. I want a victorious life. Gamitin mo akong muli. Revive me, oh Lord. Kung sino man sa atin dito, yung panalangin mo, walang sigla, walang init. Big Day Sunday, wala kang bisita. Each one bring one, wala kang bisita. Nagtetengang kawali ka, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, humingi ka ng tawad. Patatawarin kita. At gagamitin kita. Marahil kinakausap ka ng Panginoon, tumayo ka din. Hallelujah. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Purihin ang pangalan mo. In Jesus' name. Hallelujah. Sige, sumunod kayo sa panalangin ito nang galing sa puso. Panginoong Jesus, isinusuko ko po ang buhay ko sa inyo. Patawarin niyo po ako. Dalangin ko po na magmula sa araw na to, susunod ako sa iyo.
magpapagamit ako sa iyo. Magmula sa araw na to, mabubuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang maghari sa puso ko, Panginoong Hesus. Ito ang aking dalangin ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you. Lord, lahat na nakatayo na ito, yakapin po ninyo. Sa pangalan ni Jesus, iparamdam po ninyo yung inyong mainit na yakap sa kanila. Yakap ng pagmamahal, yakap ng pagpapatawad, yakap ng pagtanggap. Salamat po, Panginoon. Yakap ng revival. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos.